Ayan, grabe, Arjen, nangutang, para si Edu ang magbayad, grabe naman. Ito po yung mga problema, ng iba. Kahit sino, kahit ako, may utang naman din po ako, pero hindi ko naman po inaasa sa ibang tao. Diba kasi, mahirap na. Mahirap kapag may masabi yung iba na sabihing abusado, pero nasa kalingap kasi sa Arjen, sa totoo lang, under siya ng kalingap. Under siya kay Kalingap Edu. Si Kalingap Edu na lamang po kung ano po yung hakbang na gagawin niya. Pero, alam nyo, masasabi mo dito kay Eds ay nakikinig po talaga siya kung ano man po yung problema ng kanyang mga beneficiaries. Especially si Arjen, kita po natin na tinitimbang po talaga ni Eds. Di po siya basta-basta nag-decide, di po siya basta-basta nagdidesisyon ng ay, ganito, ganyan, wala. No, pinapakinggan po niya both sides, hindi yung basta-basta na lang magbibitaw ng salita na hindi ka nais-nais. Yun po yung mga napapansin ko kay Eds. Siyempre, may mga times na pagtatanggol po yan ni Edu kasi unang-una sa lahat, beneficiary po niya. Wala pong ibang nakakaalam, no? Especially, mas mainam kausapin ng masinsinan, heart to heart, kasi di po natin alam kung ano po yung pinagdadaanan ng isang tao. At saka may mga sponsor naman po yan si Arjen. Ika nga po nila, Arjen, minsan, mahiya ka naman din sa taong tumutulong sa'yo, no, sa taong nasa umaasa at nagtitiwala sa'yo. Huwag mo naman sirain yung tiwalang ipinagkaloob niya sa'yo. Huwag mong abusuhin, sabing ganun sa mga comment section. Sa panahon ngayon, hindi po talaga maiiwasan yun. Yung tipong pinagkakasyam mo yung mga budget, especially usapang nursing. Alam nyo, napakagastos po talaga yan kasi yung allowance, projects, di po basta-basta. Kaya siguro nagkautang-utang siya. Yun sabi, nagkautang-utang at willing daw po si Eds na magbabayad sa utang. So, masasabi mo, grabe, kasi hindi naman po yan obligasyon ni Eds, pero beneficiary po niya yan. Alam naman po natin na soft-hearted po itong si Edu.